Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako po ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po'y patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po'y nagnanais sa makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Sa mga hakbang sa kalusugan, ang atin naman pong pag-uusapan ay patungkol sa ating mga utak, po sa ating mga kaisipan. Ang ating pong paksay pinamagatang Power Brain. Kaya bigay po natin ang panahon kay Doc Blessy para sa bahaging hakbang sa kalusugan. Happiness is medicine. Sabi ng Bible, a merry heart doeth good like a medicine. Ang kaligayahan ay gamot sa maraming karamdaman. Kaya nga po, kailangan nating maintindihan yung mga bagay-bagay na magpapatalino sa atin para maintindihan natin ang ibig sabihin ng kaligayahan. Ang kaligayahan po, ito ay lampas pa sa paghalakhak. Ito yung strategy natin, yung ating mga gawa na ating kailangang gawing matalinong pagpili. Subalit ito ay mangyayari pag ating aalamin. Kaya nga po, sabi ng mga science ngayon na yung mga tao nalulungkot. Bakit? Kasi nga, akala nila sila ay mangmang. Sabi dito, yung loneliness, sabi dito, mga tao, sabi, oh, I'm weak. Nega ba? I'm weak. And learning is hard. Mahirap matuto. Mangmang ako. Okay, bobo, no? Pagka sinasabi natin yan sa sarili natin, talagang yung brain natin mag-a-align dyan. Wala, I don't have the potential to grow and flourish. Sabi, ay naku, walang pag-asa. Yung mga kaisipan na yan talaga isa sa nagpapahina sa ating isip na nagbibigay ng kalungkutan. Ang mga tao sinasabi, wala yang sinabi, no? Wala yan, no? Nobody yan. Kaya yan, yung mga kaisipan na yan ay talagang magdadala sa mga tao sa kalungkutan. Pero kung happiness naman yung positivity, sabi dito, I know the power of my brain. Sabi, my brain is more powerful than anything na ginawa ng tao. Power talaga yung brain, sabi. And I have the potential inside. Merong potential ginawa ng Diyos. And I can dream big, think intelligently, and use my brain to love the Lord and bless the world. So ito po yung parte na sinulat namin sa aming libro na Happiness is Medicine. At ito po ay talagang nagbibigay sa atin ng direksyon, tamang direksyon. Alam niyo ba, very inspiring siya. Kasi sinulat, no, ito na merong what science tells about the brain and what the Bible tells about the brain. Pag sinabing what science tells about the brain, sabi dito yung human brain can rewire itself throughout life. Pwede siyang mag-rewire. No, pwede siyang gumawa ulit ng mga new pathways, neural pathways, mga bagong neural pathways para ma-strengthen yung mga connections nito at mag-a-adapt ito sa mga bagay na magaganda. No? Ang capacity nito for learning, memory, and even recovery from injury. Sabi ng science yan. Sinabi din ng Bible, ito napakagandang promise, sabi, be ye transformed by the renewing of your mind. Sabi dito, magkaroon tayo ng renewing of our mind, mag-transform tayo. At ito, pag sinabi natin to, talaga naman na ang katawan natin
susunod sa brain. Oh, napakaganda nitong mga pag-aaral na sinabi ng science at napakaganda naman na ang mga katotohanan na sinabi ng Biblia. Alam nyo ba po na ang Biblia talagang napakabuti na nagbibigay sa atin ng napakagandang katotohanan. Alam niyo ba ang sabi ng Biblia? Psalms 139 verse 14, sabi, pinupuri kita sapagkat ako'y kahanga-hanga at kamanghamanghang nilikha. Ang iyong mga gawa ay kamangha-mangha at alam na alam iyan ng aking kaluluwa. Yung English napakaganda po, sabi dito, I will praise thee for I am fearfully and wonderfully made. Wonderfully made. Sabi doon, marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. Napakaganda nitong sinasabi sa Psalms 139 verse 14. Sabi, I am fearfully and wonderfully made. No, pag sinabing fearfully, hindi ito yung natatakot ka, no? Hindi ito yung tipong talagang ikaw yung nasisindak. Ang ibig sabihin po sa Hebreo, ng fearfully, salitang fearfully, no? Ito po ay yari, no? Ang ibig sabihin po niyan ay matinding paggalang. Okay? Yung fearfully pala, matinding paggalang. At ito'y matinding pagkamangha. At ito din yung matinding pagsamba sa Panginoon. So nakita nyo, I am fearfully and wonderfully made. So ipinapakita dito na ang bawat detalye ng ating katawan, ng ating isipan, lahat ng parte na ginawa ng Diyos na meron tayo ngayon, ito po yung katawan natin at ang isipan natin ay talagang sadyang idinisenyo ng Panginoon na napakadakilang sining at merong halong pagmamahal. So napakaganda at ito pag naiintindihan ng mga tao, nawawala yung pagkanega. Ay naku, wala lang, tao lang. Kamusta ka ngayon? Tulad pa rin dati. At pag naririnig yan ng mga tao, nakakalungkot, pareho pa rin dati. Naririnig din ang sarili mo, kapareho ka pa rin dati. So, ito ay mga katotohanan tungkol sa atin. Tayo'y kamangha-mangha. Tayo'y dinisenyo ng Panginoon. Dakilang sining niya tayo. At ito hindi lang dakilang sining na nilikha na may pagmamahal. So, wow, kung titingnan natin ang Biblia, ito lang verse na to, no, na sinabi sa atin sa Psalms 139 verse 14, ito ay magbibigay na ng tunay na assurance. No, magkakaroon tayo ng kapanatagan sa ating mga pag-iisip. No, wow, special ako, no? I am very wonderfully made. Amazing ako, miracle ako. Okay? So, kung titingnan niyo po yan, sabi nga ng science, paano ginawa ng Panginoon? Ay nako, ginawa tayo. Pinorma, hindi lang sinalita, pinorma at hininghan ng kanyang hininga. Ngayon, ang ating brain, tingnan natin ha, ang utak natin isa sa pinaka-special. Dahil ito ay very, very special. Ito ay talagang, ito yung organ na magbibigay sa atin talaga ng power. Okay? Ito yung organ na power talaga na magbibigay ng talino. Ito din yung brain na magbibigay sa atin ng kaligayahan. Kung titingnan nyo ang brain, merong isang doktor, no? Pinag-aralan niya yung brain, binilang niya. Di Dr. Susana, binilang niya yung neurons, pinaghiwalay-hiwalay niya yung mga cellula, at binilang isa-isa. Alam nyo, anong natagpuan ni Dr. Susana Housel? Sabi niya, nakita nitong scientist na to, neuroscientist, Brazilian neuroscientist, yung bilang ng ating neurons, at ang sabi niya, 86 billion neurons, ang sabi, yung neurons, yan yung mga messengers. At itong 86 neurons, ito ay nagkakaroon ng connections, ang tawag natin dyan, synapses. At itong estimation nila sa 86 billion neurons, pwedeng magkaroon ng synapses or connection. Yung connections po para tong maliliit na telephones o kaya maliliit na mga tulay na magkukonect sa isa't isa, magkakaroon daw tayo ng napakagrabing kamangha-manghang connections. 86 to 860 trillion connections. Ngayon, grabe, trillion yan. Gaano ba kalaki ang 1 trillion?
para magkaroon kayo talaga ng paghanga sa atin, no, sa ating brain. Ang isang connection, sabi dito, ng synapse, okay? Napaka-powerful activity niyan, okay? So again, kung meron kang 86 to 860 trillion synapses, unang-una, kailangan muna nating malaman kung gaano kalaki ang 1 trilyon. Ang 1 trilyon, mag-imagine tayo ha, ang 1 trilyon, halimbawa, meron kang 100 pesos, okay? Yung 100 pesos mo, isang piraso lang, okay? Yung 10,000, medyo maliit-liit pa yan. Parang, maano yan, mahahawakan mo sa iyong kamay. Yung 1 milyon, parang ano lang yan, medyo medium box na pera. Okay, yung 1 bilyon, mag-a-occupy na yan ng parang mahabang table, no? Yan na yung equivalent ng 1 bilyon na pesos. Pero ito, imagine natin na yung peso dapat brand new, tapos well-arranged, well-packed. No? Okay, ang haba niyan, mahabang table na yan na kainan natin ng yung hapagkainan natin. Pero ang 1 trilyon, okay, kung ikaw ay nakatayo, sa isang sulok ng kanto, yaan kasing laki mo yung 1 trilyon, gawin natin siyang iayos natin ang salansan, tapos maayos na maayos ang pagkaka-arrange niya, talagang yung packing niya talagang magandang-maganda, no? Walang mga spaces. Ito ay imaginein mo na ikaw ay nakatayo sa isang kanto ng barangay. Ang isang barangay dito sa Maynila, maliliit lang naman ang barangay, hindi naman ganun talaga kalaki. Ito ay sasakop ng isang maliit na barangay na punuin mo yan ng 100 piso. Okay? So yan ang 1 trillion. Ang amazing dito, yung ating brain, merong 86 trillion bridges or synapses. Ngayon, pag sinabi mong synapse or bridge, ito po yung connections. Yan. Katulad niyan. Ito po yung mga connection ng isang neuron sa isang neuron nag-uusap. Okay? Ito yung mga tiny connections at ito ay sobrang grabe, ito marvelous bridges na talagang tutulong sa atin sa mga bagong mga bagay, pangunawa, kaisipan, pagtanggap. Ito yung mga tipong activity ng brain natin na talagang siya ay nagkokontrol ng buong katawan. Kaya, ang sabi ng science, pag low activity, 86 trillion lang yung synapse mo. Pagka naman high activity, 860 trillion. So, yung high activity, yung high-end talaga siya, yung talagang bonggang activity ng brain, pag na-empower mo yan, talagang sobrang powerful. Kaya nga, sabi dito, walang taong mangmang. At walang taong mahina ang pag-iisip. Walang tao na nilalang ang Diyos na talagang hindi makakaintindi. Lahat tayo makakaintindi. Bakit? Kasi ang sabi ng Biblia, wow, sabi ng Bible, tayo ay nilalang na kamangha-mangha. Okay? Kamangha-mangha, kahanga-hanga. Grabe. Tayo'y nilalang na kamangha-mangha. Sabi sa English, amazing, wonderfully made. No? At ito ay talagang magbibigay sa atin ng assurance. Yung na-discover lang ng science, magbibigay sa atin ng assurance na we are special. We are created in God's image. Ginawa tayo ng Diyos na makakaintindi at makakaunawa. Ginawa tayo ng Diyos na talagang meron tayong power, meron tayong capability to communicate with Him. Kasi brain talaga ang makikiugnay at makikipag-usap sa Panginoon at ang ating utak din, siya ang magbibigay ng direksyon sa tamang relationship at itong tamang relationship na to, ito naman ang bibigay ng matinding kaligayahan sa ating lahat. So sana po tayo'y patuloy na mag-aral kung ano ang binigay sa atin ng Panginoon na super na amazing na katawan, lalong-lalo pa po ang ating utak na siya ang grabing merong kahanga-hangang power na magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. So God bless po.
Maraming salamat po, Doc Blessy. So magandang paalala po ito para sa ating lahat, no, na wag po nating isipin na hindi tayo capable, wag nating isipin na hindi natin kayang gawin ito, hindi natin alam itong bagay na ito. Dapat lagi nating isipin na may potential tayo. Kaya naman i-rewire po natin ang ating mga utak sa positibo, no, dahil yan po ang nagli-lead sa atin sa tamang direksyon at mas magiging maligaya po tayo sa buhay. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga refleksyon ay ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin. Until we give you first place, until we let you begin to fill us with your spirit, renew us from within. Nothing matters, nothing's gained without your holy presence. Our lives are lived in vain. Lord, we want to know you, live our lives to show you all the love we owe you. We're seekers of your heart. Because your heart was broken, because you saw the need, because you gave so freely, because of Calvary, we can now called your own, completed creations, filled with you alone. Lord, we want to know you, live our lives to show you all the love we owe you. We're seekers of your heart. Lord, we want to know you, live our lives to show you all the love we owe you. We're seekers of your heart. We're seekers of your heart.
Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. Ang atin pong paksa ay may kinalaman sa isang babae. Ano po, alam niyo mga kaibigan, maraming babae po sa Biblia ang dapat alalahanin dahil sa kanilang pananampalataya at katapatan. Ngunit ito pong babaeng ito ay iniutos mismo ni Jesus na ating alalahanin, ayan, bilang isang babala. Nakalabas na po siya sa Sodom at malapit na sana sa kaligtasan, ngunit lumingon siya sa kanlikuran. Ang kanyang katawan ay papalayo na sa lungsod, ngunit ang kanyang puso ay nananatili pa rin doon. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye sa Aklat ng Henesis. May mga nagsasabi na hindi na natin kailangan ang mga aklat sa matandang tipan sapagkat yan ay panahon lang ng mga tao sa matandang tipan. At bakit ang karamihan sa mga Protestant at kasama doon ang Seventh-day Adventist ay tinatanggap ang 66 na aklat sa banal na kasulatan na merong 39 ang Old Testament at merong 27 ang New Testament. Ano ba yung turo ng Biblia sa bagong tipan? Tayo ba'y dinadala sa mga istorya, sa mga pangyayari sa Henesis? Tingnan natin, kaibigan, dito sa sinasabi sa Aklat ng San Lucas, Kapitulo 24, versikulo 44 at hanggang 46. Ang wika ng Biblia ay ganito: Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinasabi ko sa inyo nung ako'y kasama pa ninyo na kailangan matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises. Pagka sinasabing kautusan ni Moises, yung 5 books, ang tawag nung mga nag-aaral sa Biblia ay Pentateuch. Ito ang Henesis, ang Exodo, Levitico, Bilang at saka Deuteronomio. Kaya napakaliwanag ang sinasabi ng Biblia, kautusan ni Moises sa mga propeta at sa mga awit. Kaya nga tinatanggap natin ang merong lang sinasabing lumipas sapagkat ang tunay na kordero na si Kristo ay namatay na sa krus, hindi na kailangan ulit-ulitin yung sinasabing ceremonial law na patungkol sa ating Panginoon. Pero may mga aral, may mga halimbawa sa Old Testament na kailangan nating pansinin at bigyan ngayon ng bagay sa ating pag-aaral na ating kapulutan ng aral. Bakit nasabi natin iyon? Anong sinasabi ng ating banal na kasulatan? Sapagkat ang ating ngayong pag-aaral patuloy sa Aklat ng Henesis, itong a woman to remember in the last days. Sino ba ito? Ano ba yung binanggit ng Panginoon? At ang Panginoon ba sa kanyang pagkasalita ay binabalik tayo sa Old Testament? Tingnan natin, kaibigan, ang binabanggit sa banal na kasulatan sa Aklat ng San Lucas, Kapitulo 17, versikulo 32. Ganito ang sabi ng ating Biblia: Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Bakit gayon na lamang ang binabanggit ng ating Panginoon? Ano ba yung setting na binabanggit sa ating Biblia? Kung ating pansinin, ito yung setting. Sa chapter 17 pa rin, ating simulan sa versikulo 26 hanggang 29. Ang wika ng Biblia ay ganito: At kung paano ang nangyari sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang mangyayari sa mga araw ng anak ng tao. Ang ibig sabihin, yung anak ng tao, yung kanyang kaarawan, yung kanyang muling pagparito. Mabasahin natin. Ituloy ang wika: Sila'y kumakain at umiinom, nag-aasawa at sila'y pinag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe,
at dumating ang baha at nilipol silang lahat. Sa makatwid, yung mga pangyayari bago nagkaroon ng baha, bago nilipol ng Diyos ang lahat ng mga may buhay na hindi nakasakay sa daong, ganito ang pangyayari, kaibigan. Ang mga tao kumakain, umiinom, nag-aasawa, nagsisipag-asawa. Ano bang masama sa pag-aasawa? Ito ay pinanukala ng Diyos. Ibinigay na regalo ng Diyos ang marriage sa tao. Katunayan, ang unang ikinasal ng ating Diyos, walang iba kundi si Adan at saka si Eva. Anong sama ng sinasabing nag-aasawa, nagsisipag-asawa? Sa ibang bahagi ng ating Biblia, nangyari noong panahon na yon, kaibigan, ang mga lalaki nag-aasawa ng kapwa lalaki. Ganon din ang binabanggit sa aklat na sulat ni Apostol Pablo sa 1 Korinto. At ang mga babae nag-aasawa ng kapwa babae. Ang iba naman nag-aasawa sa mga hayop, sumisiping sa mga hayop. Kaya nga, kung papaano yung mga nangyari noong panahon na yon sa ating panahon ngayong, kaibigan, ay merong nangyayari na kung bakit ang Panginoon ay kanyang ginawang halimbawa yung panahon noon. At ito pa ngayon ang panahon ng sinasabing ng Sodom at Gomora. Sa 28, tuloy ang wika, gayon din ang nangyari sa mga araw ni Lot. Sila'y kumakain at umiinom, bumibili at nagbibili, nagtatayo. 29. Subalit ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, umulan ng apoy at asupre mula sa langit at pinuksa silang lahat. Kaibigan, ang tangi lamang naligtas noong panahon na yon ay si Lot, ang kanyang 2 anak na dalaga. At ang ating bigyan ng pansin ngayong, kaibigan, ano bang nangyari sa asawa ni Lot? Kaya nga, mapansin natin ang setting, kaibigan, kasi ang sabi sa versikulo 30, gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag, yung second coming ng ating Panginoon. Kaya ang sabi sa 32, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Bakit asawa ni Lot? Ang binabanggit sa ating Biblia at mismo ang Panginoon ang siyang nagbanggit nito. Bakit asawa ni Lot? Bakit hindi si Sarah na asawa ni Abraham? Bakit hindi si Hannah, ang mother ni Samuel? Bakit hindi si Ruth, ang napangasawa ni Boaz, na noong namatay ang kanyang asawa, na anak ni Naomi, ay sabi ni Naomi, siya babalik ngayon sa Bethlehem, sa Israel, at maghihiwalay na sila. Pero sinabi ni Ruth, ang iyong Diyos, ang aking Diyos, kung saan ka pupunta, doon ako pupunta. Kung saan ka mamamatay, doon ako mamatay. At si Ruth ay napangasawa si Boaz, at pagkatapos meron silang anak na isa, ang pangalan ay si Obed. Si Obed ay naging ama ni Jesse. Sino si Jesse? Siya ang ama ni King David. At pinapahayag ng ating Panginoon, ayon sa aklat ng Apocalypse, the last chapter, ang wika niya, I am the root of David. Kaya kinikilala ng ating Panginoon, siya ay sa lahi, sa kanyang pagkakatawan tao, sa lahi ni David. Kaya nga, merong leksyon sa atin. Sa end time, kaibigan, bakit binanggit ng Panginoon, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot? Hindi binanggit anong pangalan ng asawa ni Lot, ang binanggit lang ay Mrs. Lot. Ano bang nangyari, kaibigan? Ito ngayon ang ating bigyan ng pansin. Merong 3 bahagi ang ating pag-aaral na ito. Ang una, let us remember her religious privileges. Ting alalahanin ang kaniyang pribileyo. Noong si Abraham at si Sarah ay umalis sa Ur, sumama si Lot at ang pamilya ni Lot. Nakikita nila yung religious experience ng kanilang uncle, sapagkat si Lot ay pamangkin ni Abraham.
sumama sila. Kung saan nagpunta si Abraham at saka yung sinasabi ng ating Biblia na pinangako ang lupang Kanaan, sumama ngayon si Lot. Pero along the way, kaibigan, samantalang hindi pa sila lubos na tumira sa Kanaan, ay may mga pangyayari ngayon na nagkaroon ng hindi magandang relasyon ang mga tagapastol ng tupan ni Lot at saka ni Abraham. At ayon sa istorya, pinamili ngayon ni Abraham si Lot ang wika, kung ikaw ay pupunta sa gawing kanan, ako'y pupunta sa kaliwa. At kung ikaw ay pupunta sa kaliwa, ako'y pupunta sa kanan. Ganon kaliberal ang lingkod ng Diyos na si Abraham. Pinili ngayon ni Lot yung kapatagan, yung magandang lugar. Nung panahon na yon, walang iba kundi ang Sodoma at saka Gomora. Kaya nga, natira ngayon si Lot at saka ang kanyang pamilya sa Sodoma. Pero samantalang kasama ngayon si Abraham, ano ang naging leksyon sa kanyang buhay? Yung religious life ng kanyang uncle, nanupat nung si Abraham ay tumalima sa sinabi ng Diyos, umalis ka sa lugar na yan, sumama si Lot at ang kanyang pamilya. Nanupat nakita nila na ang kanilang uncle ay very generous, very religious. Nanupat may takot sa Diyos, may pananampalataya sa Diyos ang lalaking ito o yung si Lot at saka ang kanyang asawa. At ano naman ang sinasabi ng Biblia tungkol naman sa asawa ni Mrs. Lot? Tungkol kay Lot, ano sabi ng ating Biblia? Dito sa 2 Pedro 2:7 at 8. Kaya remember natin na ang kanilang uncle ay very religious, may pananampalataya sa tunay na Diyos. Ano naman ngayon ang likas at saka ang ugali ng asawa ni Mrs. Lot? Si Lot mismo ang sabi sa 2 Pedro 2:7 at 8. At kung paanong iniligtas niya ang matuwid na si Lot. Sa harap ng Diyos, si Lot ay matuwid. Kasi ito yung sabi ni Apostol Pedro, na lubhang nabagabag sa mahalay na pamumuhay ng masama. Nakikita ngayon ni Lot na mahalay na pamumuhay ng mga tao sa Sodom at Gomora. Nanupat masama ang kanilang ginagawa. At dito, ayon sa mga nag-aaral, ay yung mga babae nag-aasawa ng kapwa babae at yung mga lalaki nag-aasawa ng kapwa lalaki. Katunayan, yung naging bisita ni Lot na anghel ng katawan tao ay gusto ngayong sipingan ng mga taong lalaki doon sa Sodom at Gomora, kaibigan. Kaya sabi, mahalay na pamumuhay ng masama. 8. Sapagkat ang matuwid na taong ito na nabuhay, nakasama nila araw-araw ay lubhang nabagabag ang matuwid na kaluluwa dahil sa kanilang masamang gawa na kaniyang nakita at narinig. So sa kabila ng masamang nakikita, narinig sa mga tao doon, hindi apektado si Lot. Subalit ang kanyang pamilya ay naimpluwensyahan ng mga tao doon sa Sodom at Gomora. Kaibigan, ang panahon na kinabubuhay noon ni Lot at ang kanyang pamilya, kaibigan, ang wika nga, the last days to be characterized by wickedness in spite of much light. Bakit? Sa ating panahon ngayong kaibigan, ang dami nating pribileyo. Kung papaano yung pamilya ni Lot ay merong pribileyo na kita at narinig yung sinasabi ni Abraham, kaibigan, sa kabila noon, ang asawa ni Lot ay nagkaroon ng hindi magandang relasyon sa Diyos. Sa ating panahon ngayon, may mga pribileyo tayo, kaibigan. Kung pag-uusapan ang mga churches, kabi-kabila ang mga churches, ang mga simbahan. Pero kung minsan, mas pinipili natin ngayong manatili sa ating mga bahay kaysa tayo ay sumimba sa Diyos sa ating mga iglesia o sa ating mga kapilya.
Hindi ko sinasabi na tayo hindi maaaring sumimba sa ating mga tahanan. Pero merong binabanggit, kaibigan, dito sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 25 ang ganito, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Ang ibig sabihin, papalapit ng araw ang pagparito ng ating Panginoon. Kailangan nating, kaibigan, ang sama-samang pagsamba sa bahay-sambahan, kasi kung ikaw ay may malakas na pananampalataya at merong kapatid na mahinang pananampalataya, maaari mong palakasin siya, kaibigan. Marami tayo ngayon nababasa ng mga religious materials na galing sa banal na kasulatan, mga pamphlets, mga books katulad ng mga aklat ni Ellen G. White, kaibigan. Subalit, ilan kaya ang nagbabasa sa mga bagay na ito? Kaya yung privilege, mahalaga, kaibigan. Tayo ngayon napapaharap sa maraming mga pribileyo. Hindi katulad ng panahon ng Dark Ages, kaibigan. Sinunog ang mga Biblia. Bawal magbasa ng Biblia ng panahon ng Dark Ages, kaibigan. Pero ang sabi nga ng ating Biblia, San Mateo 24:12, dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Kaya nga, ang unang bahagi ng pag-aaral nito, kaibigan, let us remember her religious privileges. Pangalawa, let us remember the prayers of her relatives. Marahil ang mga kamag-anak na iniwan dun sa Ur ay nanalangin din sa kanila. At si Abraham ay nanalangin sa kanila. Katulad ng sinasabi sa aklat ng Henesis, si Abraham ay para bagang namagitan sa Diyos at saka sa kanyang pamangkin at pamilya ng kanyang pamangkin. Kasi ang sabi ng ating mababasa sa banal na kasulatan sa aklat ng Henesis, Kapitulo 18, sabi ngayon ni Abraham, Panginoon, kung ikaw'y makakasumpong ng 50 na kaluluwa ng mga matuwid, iyong bang susunugin pa ang Sodoma at Gomora? Sabi ng Panginoon, hindi. Naging 45, naging 40, naging 35, naging 30, naging 25, naging 50, naging 20, pagkatapos ngayon ay 15, pagkatapos naging 10, at wala pa ngayong 5. Sapagkat, kaibigan, noong magpapaulan na ng asupre at saka ng apoy ang ating Panginoon, hinawakan na ng mga anghel ang mga kamay ni Lot at ang kanyang mga anak, kaibigan, at ang utos sa kanila, huwag silang lilingon. Kaya nga, sila ay nakalabas na sa Sodoma at Gomora, at nung nakalabas na ngayon ay nagkaroon na ng pag-ulan ng apoy at ng asupre. Ang pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, kaibigan, pagkatapos nating narinig na may mga nananalangin para sa kanila at sa atin din, kaibigan, ay merong nananalangin para tayo ay tumanggap ng salita ng Diyos. Ang pangatlo, let us remember her perishing. Tandaan natin ang kanyang kamatayan. Bakit namatay ang babaeng ito na asawa ni Lot? Samantalang merong pagpapalang ibinigay sa kaniya, mga privileges, subalit ang mga kayamanan na kanilang naipon ay kasamang natupok ngayon ng apoy doon sa kanilang lugar na pinanggalingan. Nanupat yung kayamanan na meron sila, sapagkat nung sila ngayon ay lumabas sa Sodoma at Gomora, hindi maaring dalhin ang kanilang mga mebles, hindi maaring dalhin ang kanilang bahay, marahil mga palasyong kanilang bahay, at hindi maaring dalhin ang kanilang maraming mga pilak, sapagkat mabigat. Kaibigan, subalit ang asawa ni Lot, kung bakit sinasabi ng ating Panginoon, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Bakit, kaibigan? Ano ba ang pangyayari dapat natin ngayong pansinin? Namatay ang asawa ni Lot dahilan sa kanyang disobedience, sa kaniyang hindi pagsunod
sa salita ng ating Diyos. Bakit? Anong sinabi ng anghel o ng ating Diyos sa kanila sa pamamagitan ng anghel ng ating Panginoon? Kaibigan, ang sinasabi ng ating Biblia, kaibigan, ayon sa aklat ng Henesis 19:17 ng ganito. Nang sila'y mailabas na nila, ay sinabi nila, tumakas ka alang-alang sa iyong buhay. Huwag kang lumingon o humintuman sa buong libis. Tumakas ka hanggang sa bundok, sapagkat kung hindi, ikaw ay mamamatay. Kaya nga, yung sinasabi sa pamamagitan ng mga anghel ng ating Panginoon, huwag kayong lilingon. E noong nasusunog na marahil ang kanyang bahay, ang kanyang mga ari-arian, ang asawa ni Lot, lumingon. At noong nasusunog na yung kanilang mga anak, mga manugang at marahil meron silang mga apo na hindi naniwala sa sinasabi ni Lot, kaibigan. Ano nangyari? Ang asawa ni Lot ay lumingon. At siya ay naging pillar of salt. Kaibigan, pagka sinasabi ng Biblia, ito ang ating gawin. Huwag nating gawin ito. Halimbawa, sa panahon ng ating unang magulang, huwag hipuin at huwag kainin yung bunga ng pagkaalam ng mabuti at ng masama. E nung hinipo at kinain ng ating unang magulang, ano nangyari? Nagkasala sila. At maging sa panahon ngayon ni Lot, kaibigan, at ng kanyang asawa, huwag kayong lilingon. Disobedience, kaibigan, ang nangyari. Kaya nga, dahilan sa kanya ngayon disobedience, namatay siya sa hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. Siya ay naging pillar of salt. Ano bang sinasabi ng ating Biblia sa aklat ng Ezekiel, kaibigan? Merong pabalita sa atin ang aklat ng Ezekiel, Kapitulo 33, versikulo 11. Ganito ang ating mababasa. 33, versikulo 11. Sabihin mo sa kanila, kung paanong buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos, wala akong kasiyahan sa kamatayan ng masama, kundi ang masama ay tumalikod sa kanyang lakad at mabuhay. Manumbalik kayo mula sa inyong masamang lakad, sapagkat bakit kayo mamamatay o sambahayan ni Israel? Kaibigan, napakasaklap ang pangyayari kung bakit ang ating Panginoon ay nagbigay ng babala. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Very specific ang sinabi ng mga anghel ng Diyos at sila ay pinadala ng ating Diyos. Huwag kayong lilingon. Lumingon si Mrs. Lot. Kaya nga, siya namatay. Namatay siya, kaibigan, dahilan sa hindi nanampalataya sa sinabi ng mga lingkod ng ating Panginoon na ang pabalita ay galing sa Diyos. Nanapat, dahilan sa kanyang disobedience, siya namatay. Kaibigan, maraming mga tao ang namamatay sa panahon na ito. Nanupat ang ating nababasa, nagsisilbing babala. Subalit sa kabila ngayon ng babala, ilan kaya ang mga taong susunod? Pagka sinasabing maghanda kayo, merong paparating na malakas na bagyo, may mga taong naghahanda ng pagkain, naghahanda para sa kanilang kinabukasan, sa kanilang kaligtasan. Subalit kapag sinabing malapit nang dumating ang Panginoong Hesus, ang tanong, ikaw ba, kaibigan, ay naghahanda? Itong binanggit ng ating Biblia, maging halimbawa sana sa atin, maghanda tayo sapagkat malapit nang dumating ang ating Panginoon. Kaya ang sabi ni Apostol Pedro sa 2 Pedro 3:11, na hinihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos, sapagkat ang kalangitan na nagliliyab ay matutupok at ang mga sangkap ay matutunaw sa init. Bago tayo ngayon magtatapos sa ating basahin ng binabanggit ng ating Biblia, San Marcos 11:22 hanggang 24. At sumagot si Jesus sa kanila,
magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang sinumang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo, at iyon ay mapapa sa inyo. Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Nagbigay po kayo, O Diyos, ng isang babala sa pamamagitan ng inyong banal na salita, alalahanin ang asawa ni Lot. Dakilang Diyos, ito naway magiging leksyon sa amin na aming panghawakan na matibay ang mga pangako ng aming Panginoon at kami susunod sa kanyang kalooban, hindi para maligtas, kundi nais po naming sabihin, O Diyos, na kami po ay susunod sapagkat inyo pong binanggit sa banal na kasulatan na kung ako ay inyong iniibig, sundin ninyo ang aking mga utos. Pagpalain ng aking kaibigan, pagpalain ng kanyang buong sambahayan, pagpalain ng kanyang hanap buhay, pagpalain po ninyo ang mga namumuno sa aming bansa, bigyan po sila ng karunungan. Marami pong salamat, O Diyos, sa inyo pong patnubay sa amin, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng mahal na Diyos. Maraming salamat, Pastor Romy, sa inyo pong naibahagi sa amin ngayong umaga. Ang asawa po ni Lot ay isang babaeng dapat nating alalahanin, hindi dahil sa kanyang pangalan o mga nagawa, kundi sa aral ng kanyang buhay. Siya po ay napakalapit na sa kaligtasan, ngunit ang kanyang puso ay nakatingin pa sa likuran. Kaya sinabi po ni Jesus sa Lucas 17 verse 32, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Ang mensahe po ay malinaw. Kapag inililigtas ka na ng Diyos mula sa dating buhay, huwag nang lumingon. Magpatuloy kay Kristo at manatiling tapat hanggang wakas. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Muli po mga kaibigan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lud de los Reyes Imperial. Bukas pong muli. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, pumandakan siya sa lubungin.